Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? It's a beautiful day, beautiful morning. Gandang umaga po sa inyong lahat. Matamis ang ating pong pagbati sa bawat isa ng sweet. Ayan. Sweet morning po. At syempre, ang gusto natin, ikaw ay masaya. Ako ay masaya, tayong lahat dito ay masaya. Amen. At dahil ikaw at ako ay best friends, syempre po, araw-araw pinaghahandaan nating mabuti ang mga topics na pinag-uusapan po natin dito sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Ngayong araw po sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay, pag-usapan natin ang ating mga kabataan. Ikaw ba ay may anak kabataan, best friend? O ikaw ba ay kabataan? Sino ang considered na mga kabataan sa panahon po natin ngayon? Anong edad ang mga kabataan po ngayon? Ngayong araw po ay nagse-celebrate tayo ng International Youth Day. Kaya yun ang kwentuhan natin ngayong araw, para swak tayo doon sa mga celebrations na ginagawa sa buong mundo. Siyempre, pag sinabi po natin International Youth Day, hindi lang po tayo dito sa Pilipinas ang nagse-celebrate niyan, at hindi lang tayo ang gumagawa ng recognition sa ibinibigay na participation ng mga kabataan upang umunlad o mabagsak ba? Ayan, ang ating mundo. Okay. So, pag sinabi natin youth, ang ibig sabihin niyan, ito 0 to 18 years old. Ayan, sila po yung mga kabataan. At dahil sila yung mga kabataan, at sabi rin ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ngayong araw po ay titingnan natin, sabi natin, kabataan bilang pag-asa ng bayan. So, we're going to talk about leadership, volunteerism, anong ginagawa ng social media sa mga kabataang ito, ano kanilang mga responsibilities, paano yung kanilang mga career choices, di ba? At marami pang ibang swak doon sa paglaki at pagiging matured, supposedly, ng mga kabataan. So, bilang kabataan, ano sila? Bilang pag-asa ng bayan. At pag sinabi po nating leadership at volunteerism, nasaan po ang mga kabataan na yan? At the same time, paano ba dapat maging social media responsible itong mga kabataang ito? Importante pong malaman nila yan, At ano yung mga career choices ng mga kabataan po natin. At syempre, marami pa po ng iba, Pero ngayon po, ano naman ang roles natin bilang mga adults, Ano yung role dapat natin na gagawin para walang sisihan later on, At sabihin natin, hindi naman pwedeng sisihin natin yung kabataan kung ano yung nangyari sa kanila. So, ang mga kabataan po ay tumitingin po sa mga katulad mo at katulad ko kung anong klaseng halimbawa ang dapat o pwede nilang gayahin. Kaya wag po kayong alis. Masayang kwentuhan natin. Ako po ang inyong best friend, Lily Garcia po. Araw-araw kumakatok sa puso mo. At ngayong oras, kumakatok ulit ako Isang oras dito po sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Barkada namin may pangarap na nais
abutin. Pangarap namin magtagumpay sa lahat ng gagawin. Iba na tayo ngayon, walang di nagagawa. Sabihin nyo, kaya natin to. Kabataang Pinoy, pabutihan mo, pag-asa ka ng buong mundo. Kabataang Pinoy, kayang-kaya mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Hamon sa buhay, handang daanan, kaya namin yan. Paglalaban namin ang nararapat at tamang gagawin. Iba na tayo ngayon, matibay ang loob. Sabihin nyo, kaya natin to. Kabataang Pinoy, pagbutihan mo, pag-asa ka ng buong mundo. Kabataang Pinoy, kayang-kaya mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Kabataang Pinoy, pagbutihan mo, pag-asa ka ng buong mundo. Kabataang Pinoy, kayang-kaya mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Kabataang Pinoy, pagbutihan mo, pag-asa ka ng buong mundo. Kabataang Pinoy, kayang-kaya mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Sabi po natin, no, pag-asa pa rin ba ang mga kabataan sa panahon ng global citizenship? Ayan, ito yung mundo ng mga kabataan po ngayon. Hindi na lamang sila tinatawag ng mga Filipino citizens, Chinese citizens, American citizens, di ba? Kung minsan ina-identify natin sila base doon sa kung saang bansa sila galing. Pero ngayon po, dahil po sa bilis ng pagbabago ng panahon, pagbabago ng technology, mas mataas ngayon yung statement na ang mga batang ito ay mga global citizens. Kaya hindi po tayo nagtataka, no? Yes, nagtataka pa rin tayo, pero hindi na rin po tayo masyadong nagugulat kapag nakakakita tayo o nakakarinig ng mga batang Pilipino na magaling mag-English. Pati accent. Kuhang-kuha nila yung accent ng kung ano man ang lagi nilang pinapanood, no? Ayan. At yan ay dahil nga sa mabilis na pagbabago ng panahon at ng technology. So anyway, yung tanong natin yung kabataan pa rin ba, ay pag-asa pa rin ba ng bayan sa panahon po ng global citizenship? Ayan, So anyway, since ngayon po ay tinatawag na International Youth Day, no? Still, ang focus pa rin natin ay ano bang pwedeng asahan natin sa ating mga kabataan.
many times na mention ko po na sa susunod na election, ang karamihan po dito sa Pilipinas, no, yung susunod na election dito sa Pilipinas, ang karamihan ng mga boboto, no, 62% ng mga botante sa susunod na eleksyon ay mga millennials na nagkakaedad ng 16 years old hanggang 42 years old. Yeah, mga millennials po ang mga yan, ano? At since ginugunita natin, ano, inaalala po natin ang International Youth Day, at yan nga pala, tinatag po ng United Nations para identify, kilalanin kung sino ba itong mga kabataan ito at kung anong papel ang kanilang roles, no? Kung anong kanilang roles sa paghubog ng kinabukasan ng ating mundo. Hindi lang yung lugar na kanilang ginagalawan, kundi yung buong mundo po. So, although matagal lang sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, tayo bilang mga sinusundan, no? Tayo yung sinusundan kasi sila yung nasa likod natin, yung mga kabataan na yan, para isipin natin, at isipin din nila na yes, sila yung pag-asa ng bayan. Ngayon, hindi lang po sa Pilipinas, kundi kahit po sa buong mundo. Ayon po sa United Nations, 1.2 billion ang mga kabataan na nasa edad 15 anyos or 15 years old hanggang 24 years old. O imagine 1.2 billion samantalang ang population po ng buong mundo ay 8.1 billion. So 1.2 billion ay mga kabataan na nasa edad 15 years old hanggang 24 years old. Sa buong mundo po yan, At sila ang pinakamalaking youth generation ever since. Sila yung pinakamalaking youth generation sa kasaysayan po ng ating mundo. At marami sa kanila, mga digital natives. Siguro alam mo naman ibig sabihin ng digital natives, best friend. Lumaki sila na may internet, lumaki sila sa smartphone, lumaki sila na may social media. Kaya napansin yung mga bata ngayon, pag pinakitaan mo ng camera, pag pinakitaan mo ng camera ng cellphone, ang ganda ng ngiti. Doon sila nasanay. So ngayon, ibig sabihin itong mga kabataan na ito, ay mas connected po sila, mas exposed sila sa social media at saka sa mga global issues gaya po ng climate change. Supposedly, mas marami silang alam nila at expert sila ng artificial intelligence, entrepreneurship, multicultural communication. So, ngayon hindi ka na nagugulat kapag halimbawa yung isang bata ay marunong magsalita ng French, marunong magsalita ng accent ng British, ng mga British nationals, o kaya ay dahil ang kausap niya lagi sa internet, yung kanyang pinsan na nakatira kunwari sa Singapore o kaya sa China, so yung English na gamit nila doon, ganun din napapagaya. Ayan. So ganun ka-expert ang mga bata kung ang pinag-uusapan natin ay exposure. Kaya nga global citizenship ang tinutukoy sa kanila. Kasi ngayon, kung minsan hindi mo na ma-identify kung taga Pilipinas ba yan o hindi. Kasi kung magsalita, may accent. Mukhang Pilipino. Pero pag kinausap mo, iba yung accent niya. Baka hindi Pilipino. Baka yan ay galing sa ibang bansa, lumaki sa ibang bansa. Pero ngayon, pag sinabi po natin global citizenship, nakatira sa Pilipinas, pero ang paraan ng pagsasalita ay maaaring katulad ng ginagaya niyang pinapanood niya sa internet, pinapanood niya sa YouTube. Pero eto kasabay din po ng pagiging global citizen ng ating mga kabataan ay yung mga issues tungkol po, yung mga issues and challenges ng mental health, online addiction, online games, cyberbullying, fake news, identity confusion. Bakit natin isinama yung identity confusion? Marami na ngayon sa ating pong mga millennials at yung mga susunod pang generation, medyo naguguluhan kung sino nga ba sila. Sila ba'y lalaki, babae, o in between, at marami pang iba. So yun, identity confusion, naguguluhan na sila. I know some parents na dinideclare nila na yung kanilang ipinanganak na baby
ay wala pang sex. Hindi pa alam kung yan ay lalaki o babae. Sino bang artista itong sabi niya, hindi ako magdidesisyon kung lalaki ba siya o babae siya right now. Sabi niya, hindi ako magdidesisyon. Pag nasa tamang edad siya ang mamili kung siya ba talaga ay lalaki o babae. So, kita mo yung klase ng mentality, no, na mayroon ng ilan sa ating pong mga parents. Pero, maganda pa rin na maalala po natin ang reminder ng Bible, no? Let no man despise thy youth. Sabi po sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers. Yan. So, wag nating mamaliitin itong mga kabataan natin, kundi makita po natin at turuan natin sila na maging uliran. No, let no man despise the youth. Yan. But be thou an example of the believers. Yan. So, kahit po bata yung mga yan, ay pwede sila maging halimbawa ng iba pang tao dito sa mundo, lalo na kung sila po ay lumaki at lumago sa salita ng Diyos. Mamaya sa pagbabalik po natin, titignan natin yung leadership and volunteerism spirit ng mga kabataan po natin sa pagbabalik ng ating program, Gising Matamis ang Buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Pinag-uusapan pa rin natin ang atin pong mga kabataan. After all, we are celebrating International Youth Day ngayong araw po. Ayan. At tingnan natin kung nasaan ba itong mga kabataan ito kapag leadership ang pinag-uusapan at volunteerism. Meron ba silang ganong spirit, no? Meron ba silang ganong klase ng marubrub na kahilingan o kaya a desire na magsilbi, tumulong at maging leader, no? Nung pong dekada 1970s, no? Nung pong mga 1970s, marami pong mga kabataan ang very active sa mga student organizations, no? Church ministries, scouting, community projects. Kung 1970s yan, ako mismo ay very active po sa mga activities na ganyan, student organization, kung ano-ano mga sinasalihan ko. Member ako ng choir, member ako ng Boy Scout, member ako ng, ano ba tawag doon, yung newsletter ng school namin. Meron pa kaming mga church ministries noon. Yan, nagigitara sa simbahan. May mga community projects pa po kami. May gardening kami noon may ikap kami. Kalimutan ko na ibig sabihin ng ikap. Pero yung Y doon sa ikap, youth. Yan, youth. Pero ngayon marami din naman sa mga bata, sa mga estudyante ang nangunguna sa environmental advocacy. Ang kailangan lang sa mga batang ito, ma-expose din po sila at mabigyan sila ng opportunity na ipakita rin yung kanilang interest. Kasi yan lumalabas yan sa mga bata. Nagkakaroon sila ng hilig at eventually hanggang sa kanilang pagtanda ay nare-retain nila yung ganyang klase ng advocacy. Sumasali sila sa mga disaster response sa bawat bayan po. May training na ibinibigay ang disaster risk reduction, Gumagawa sila ng mga training at ini-invite nila ang mga kabataan na sumali para in times of the need, para sa mga volunteers na tumulong sa mga
pagkakataon na merong malaking pangangailangan ng isang lugar, kunwari baha, aksidente, lindol, pwede silang mag-pull out doon sa mga na-train po nila, no? Na mga kabataan. Yan, hindi naman para isulong sila doon sa pinaka-dangerous na part ng volunteerism, but at least makakakuha po sila ng mga possible na mga kabataan na pwedeng kunin para tumulong sa disaster response. Hindi lang po yan, marami din ang mga kabataan na nasa community outreach. Yung doon sa church ninyo, pansinin ninyo kung sino yung mga workers na mas marami. Diba yung mga kabataan? No? So maganda na merong alternate na pwedeng gawin ng mga kabataan, lalo na pag Sabado at Linggo. Aside from magbarkada, kung saan pumupunta pag walang pasok, involve natin sila doon sa mga activities na pwede nilang salihan sa church. Gospel tract saturation, Bible studies, home visitations, gospel classes, yung mga ganyan, Sunday school, maganda yung maturuan natin sila kahit mag-ayos lang ng mga upuan sa Sunday school, mag-distribute ng gospel tracts, o kaya ay maghanda ng merienda. Kung di pa sila pwedeng magturo, di ba? Meron din mga kabataan na nagsisimula na po ng entrepreneurship ng negosyo habang bata pa. Paano yon? Nakakita ka naman siguro dyan mga kabataan na nagtitinda ng ice candy, lalo na pag summer. Ngayon po parang 13 months na yata natin, ay puros tag-init po tayo. Sobrang init ang panahon. So, youth entrepreneurship, online education campaign. Marami. No? Yung mga kabataan po natin ay involved dyan at hindi kinakailangang ikay pumasok sa politika para makatulong ka at para ka maging leader. Kasi, yung tunay na leader, best friend, kahit walang position yan, pero makikita mo na meron siyang potential. Hindi siya kailangan maging politiko, pero marunong siyang maglingkod. Yan, social services, no? Ang tunay na leader ay marunong maglingkod. Yan. At hindi kailangan maging politiko para maging leader. Ayan, best friend, Ngayon, ayon po sa mga iba't ibang youth development studies, yung mga kabataan po natin ngayon, kasali sila usually sa mga volunteer work. At nagkakaroon po sila, totoo po ito, Hindi lang ito sabi-sabi, Pero base na rin sa mga pag-aaral, ang mga kabataan na lagi pong sumasali sa mga volunteer work, ay mayroon po silang mas mataas na pagkakataon na maging mas tiwala, maging confident sa sarili nila, maging nagtitiwala sila sa kanilang sarili, nadidevelop ang kanilang leadership skills. And because of that, dahil nadidevelop ang kanilang leadership skills, tumataas din ang level of confidence ng mga batang yan. At dahil sila ay nabigyan ng opportunity para gamitin ng kanilang leadership skills, nagkakaroon sila ng mas mabuting paraan ng pagdidesisyon. Marunong silang gumawa ng desisyon, sa mga, hindi lang yung tungkol doon sa grupo nila, pero lumalabas yung skill na yan habang sila ay lumalaki at habang sila ay nakikisalamuha sa ibang tao at habang sila ay yung nakaka-encounter sila ng mga iba't ibang experiences. Yan. So, because of that, nagiging mas maaga ang maturity nila, mas ramdam nila kung ano yung nararamdaman ng ibang tao. Yan. So, gano'n, Ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol dyan, best friend? Nagsabi po sa Matthew chapter 20. Matthew chapter 20 verse 26, "Whosoever will be great among you shall be your minister." Ang sino mang ibig maging dakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Kahit ang Bible po, merong tinutukoy at merong dinidescribe tungkol sa leadership. This is one thing na nagugustuhan ko. Sa program natin, lagi nating ginagawan ng way na makita
kung anong sinasabi ng Bible sa lahat ng ginagawa po natin, no? Sa buhay po natin. Anyway, mamaya sa pagbabalik po natin, titingnan naman natin yung pong social media responsibility ng mga kabataan po natin. Sabi natin, sila pa rin ba yung pag-asa ng bayan sa panahon ng global citizenship? Tingnan po natin kung paano sila pwedeng maging responsible when it comes to social media use. Dito po yan sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Sige na, bagsak nyo na, taya nyo na. Magpapakaro na ba ako? Taya mo, Ochi. Sige, ito. Sound muna, pre, ha? Taasan mo ng konting hagis, ha? Ginugoyong mo yata kami. Hindi, ikaw, Lando. Piso rin ako, tol. Sangga kami ni Onchi, Ox lang yon, tol. Tol, ikaw. Bakas ako sa'yo, tol. 50. Okay, wala nang kokontra, ha? Ang sugal, tulad ng maraming bagay, ay natututunan sa panahon ng kabataan. At ito'y makakasanayan hanggang sa paglaki. At maaaring hindi na mapipigil pa. Kaya ang payo ko lang sa mga magulang, kung ayaw ninyong magkaroon ng isang anak na sugarol, hubugin ninyo ang kanilang kaisipan sa mga bagay na higit na kapaki-pakinabang at nakalulugod sa mata ng Diyos. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Best friend Daily Garcia pa rin po ang inyong kasama at pinag-uusapan natin ang ating mga kabataan. At sila pa rin ba ang pag-asa ng bayan sa panahon ng global citizenship? Kanina, dinescribe na natin kung ano yung global citizenship na tinatawag natin. Ang competition po ngayon hindi lamang po pang Isabela, hindi lang pang Region 2, hindi lang pang Pilipinas, kundi globally. Ganon, And bilang mga kabataan, ano ba yung mga social responsibility na dapat maituro din sa mga batang ito, no? Kasi malaki ang kaibahan ng mga kabataan po natin ngayon at saka yung kabataan po natin noong unang panahon, One time, pinag-uusap po kami mga magkakaibigan na ang edad mga 50 pataas, 50 pataas. At sabi nung isa, nung panahon nila, and even during my time, pag kami po di ba may work education na subject noon. Pag kami papasok, ang dala namin para sa work education na subject, gabyon, martilyo, buneng, kung hindi buneng yung panggapas, sickle. Yun ang mga dala namin, o kaya kutsilyo, kampit. Kung wala kang gamit na bolo sa bahay, dadali mo yung kampit na ginagamit sa kusina. Yung ganong peg, At wala lang, pala. Yun ang mga dala-dala namin noon, kung ano yung gamit namin sa bahay, dinadaling. Kasi mag-gardening po kami. Magtatanim, magbubungkal ng lupa. So, kailangan mo ng tools, di ba? So, that was our generation. At kaya kami nagtatawa na nung habang pinag-uusapan po namin yun. Dahil, imagine kung ngayong panahon, yun ang dala ng mga bata. Paano na kaya ang classroom? Diba? Kung lahat may dalang itak, may dalang gabyon, may dalang siko, may dalang martilyo, may dalang paet. Naku, ang daming kukolek ni teacher. Daming kukolek niya, diba? Nung 1970s po, 60s, 70s, anong exposure ng mga kabataan sa social media? Wala. Uso noon ng sulat, love letter, sulat, selyo, may mail mo, bibili ka ng selyo, ihugulog mo sa post office, Noon, maghihintay ka ng 1 buwan bago dumating ang sulat. Nung high school ako, marami akong pen pals. Sa totoo lang, marami. Kasi, diba, pag Boy Scout, Girl Scout ka, mga pen pals ko galing ng ibang bansa. Kasi, nag-attend ako ilang beses ako nag-attend ng international camp during my time, At syempre, you get to meet people from other countries. So, I have friends from China, I have friends from Hong Kong, South Korea, mga ganon, noon pa yun. Anyway, pero meron din naman akong mga naging friends na galing sa ibang mga lalawigan ng Pilipinas.
sulat ang exchange of communication noon. Ngayon, meron pa bang sumusulat? Ako na lang yata. Noon, pag makikinig ka ng balita sa radyo, makikinig ka ng drama sa radyo, babasa ka ng balita, dyaryo, magazine. Dito po sa Isabela noon, ang dyaryo, kuminsan 2 araw na late. Kunwari balita ngayong Miyerkules, no? Darating dito yung dyaryo sa Biyernes pa lang. So, ang pinakamagandang source of information, when I was younger, no, nung ako po'y bata, radyo. Ganon, kasi ang radyo mabilis. Mas mabilis. So, pag narinig mo sa radyo, yun na yung pinakamabilis na balita nung panahon na yon. Mabilis din ang usapan, kwentuhan. Di ba? Ngayon po, no? Ngayon, itong ating mga kabataan ngayon, saan ang exposure nila when it comes to social media? May Facebook, may TikTok, may Instagram, may Meta, may YouTube, at maraming AI platforms, no? May Canva, may DeepSeek, merong Claude, ChatGPT, Gemini, ang daming exposure sa mga bata. So, ayon po sa mga global reports, ang kabataan po ay gumugugol, no, ng at least mahigit sa 3 oras hanggang 7 oras kada araw na ang gamit nila ay social media. Kuminsan ako, binibilang ko yung oras na gamit ko, lalo na pag bumibiyahe ako. Punta ka ng Tuwigaraw, 3 oras. Doon sa 3 oras na nila nang ginugol mo na tumingin doon sa cellphone mo. Maka 3 oras din. Ay babalik ka pa from Tuwigaraw to Kawayan, another 3 hours, so the 6 hours exposure yun. Diba? So, every day, based on statistics, talagang mataas po ang bilang ng oras na ginugugol ng mga kabataan sa paggamit ng social media. Okay, so ngayon, ay ibig sabihin po, napakalaking impluwensya ng social media sa values, behavior, relationships, mental health. Yan ang mga naapektuhan, So, ngayon ang tanong, nagagamit ba natin ang social media para magtayo o para manira? So, ganun yung setting natin ngayon. Kumusta itong ating mga kabataan ngayon? So, what can we do? What can we do? Bilang mga adults, paano natin i-guide yung ating mga anak? So, ito, laging sinasabi, hindi ko alam kung gaano kakonte ang mga magulang na binibigyan talaga ng oras lang yung mga anak na gumamit ng social media, no? Ako mismo hindi ko na napipigilan yung mga anak ko, sabagay matatanda na po sila. Anyway, so yung exposure ng mga kabataan po ngayon sa social media, ang siyang nagmo-mold, no? Siyang naghumuhurma doon sa values, kung anong mahalaga sa mga batang ito, sa character nila, sa relasyon nila, kahit po yung pag-uugali. Kung minsan nagugulat tayo, yung mga anak natin marunong magmura, wala namang nagmumura sa bahay. Kunwari, no? Saan mo natutuhan yan? No, kasi narinig mo. Yung pala yung pinapanood. Ay ganon. So, ginagaya. O kaya naman ay yung mga relationships, yung mga nakikita nila sa mga napapanood nila, naapektuhan din po yung kanilang mental behavior tungkol dyan. And of course, mental health, no? Kasama na dyan ng cyberbullying, bullying, behavior, etc. Pati values sa mga batang yan. Kaya, importante pa rin po na hubugin natin yung mga anak natin at habang bata pa sila, no, ay dalhin natin ang mga anak natin sa church. Importante po yan. Ngayon, pag halimbawa, at least, no, ikaw bilang nanay, bilang tatay, ginawa mo yung best mo para ituro sa mga batang ito ang mga values na yan, no? You cannot blame yourself anymore later on. Kasi you've given your best and you have done your best. Ayan. So, let no corrupt communication
no? Proceed out of your mouth. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 9. So, yung principle na yan ay hindi lamang po para sa bibig, kundi para na rin sa mga posts na ginagawa natin sa social media. Ulitin natin, Ephesians chapter 4 verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. At yan kasama yung communication na lumalabas, na ipinopost po natin sa social media. Huwag natin gagayahin yung iba na nasa social media, naku, nang aaway, nagpaparinig, hindi sinasabi yung pangalan, pero siya yung minimension. Nakakita na rin ako ng post na naniningil at talagang minention yung pangalan. No? Minention yung pangalan ng sinisingil niya. O, ganon, ha? Siyempre, nakikita ng mga anak natin yun. Eventually, ganun din, no? So, manners and etiquettes, kailangan pa rin po. Yung appreciation, yung mga values na importante, itinuturo pa rin po natin yan. O, ganon, ha, best friend? Ano ang mga career choices ng mga kabataan ngayon? Parehas ba ngayon at saka noon yung mga career choices ng mga bata? O meron ng kaibahan ngayong panahon? Sige po, sa pagbabalik ng ating program, Gising Matamis ang Buhay. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, Your Missions Radio. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Kahit po career choices ng mga kabataan ngayon, nagbabago. So, kung ang mga kabataan po natin ay nagbabago yung mga trabaho, mga karera na gusto nilang aralin, dapat sumabay din tayong mga magulang. Kasi, ang punto doon, sinusuportahan natin yung ating mga anak. Diba? Okay. So, marami po sa mga kabataan ngayon ay nahaharap doon sa mga tanong na magka-college pa ba ako? Magte-test na ba ako? Mag-abroad ba ako? Magne-negosyo ba ako? Mag-online work na lang kaya ako? Meron ba akong AI-related career na pwedeng pasukan? Yun ang mga tanong ng mga bata ngayon. Yung mga millennials po natin, yung mga kabataan po natin. At kung babalikan natin yung pong bagong programa ng DepEd, yung System of Education po natin, yung K-12, no? Sa K-12, we are expected at inaasahan ang mga bata kapag natapos ng grade 12 ay handa na siyang magtrabaho, magkolehiyo, o magnegosyo. Yan. Ganon. Kaya, yan ang supposedly ay preparation na ginagawa, no? Pag natapos ng grade 12, yung bata, yung estudyante, kung ayaw na niya mag-aral, pwede na siyang magtrabaho. Kung gusto pa niyang mag-aral, pwede pa siyang magkolehiyo. Kung dahil meron siyang natapos ng kaalaman ng grade 12, entrepreneur, pwede na siyang magnegosyo. So, ang tanong, magka-college pa ba ako? Magte-test na ba ako? Mag-abroad ba ako pagkatapos ko ng grade 12 o natapos ko ng robotics? Yan mga kanya. Magne-negosyo na ba ako? Handa na ba ako magtayo ng coffee shop? Handa na ba ako mamili ng mga gulay? Handa na ba ako magtinda ng mga solar panels? Hindi pa ako tapos ng college. Pero pwede na ba? Yun yung mga career choices sa mga kabataan, ano? Ngayon, sabi po ng labor reports, no? Labor trend reports. Yung pong mga trabaho. Ito yung mga trabaho na konektado doon sa career choices ng mga bata po ngayon, no? Makinig ka mabuti nanay at tatay, auntie, uncle, mommy, daddy, kasi yung pag-encourage natin sa mga anak natin will always depend on how we look at work and on how we look at diploma and career, no? Kasi nga, di ba, na-mention ko kanina,
may mga bata na ayaw na magkolehiyo kasi pwede na siya magtrabaho. Sa feeling niya, handa siya. Pero even until now po, malaki pa rin ang gap between kung ano ang kayang gawin ng isang graduate ng certified, no? At ang gusto ng employer na natapos ng isang bagong employee. Okay. So, ayon sa labor trend reports, no, yung mga trabahong may kaugnayan sa mga artificial intelligence, robotics, healthcare, education, green technology, digital marketing, yan ang mga patok na patok. Ulitin natin, ha? Ito yung mga patok na mga trabaho. Anything related to artificial intelligence, anything related to robotics, anything related to healthcare. So, hindi mamamatay at hindi masisira. Oo, hindi mawawala ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga medtech, anything na nasa medical services, no, ay hindi po mawawalang mga trabaho yan. Pero sila mismo, matututo sila na gumamit ng mga equipment, ng mga gadgets na related sa artificial intelligence, related sa robotics, yung mga ganyan, no? Education, kahit po yung mga teachers, hindi mawawala. Pero, magbabago yung sistema ng pagtuturo because of artificial intelligence, again, because of robotics, and because of social media, yung mga ganon, no? Pero, tataas din po ang pangangailangan ng green technology. Anong ibig sabihin ng green technology? Ito po yung mga trabaho na related sa solar power production, wind production, or anything na hindi gagamit ng kuryente. Digital marketing, ay nako, very promising po ang digital marketing. Kung napansin po ninyo, namamayagpag ngayon ang mga nagtitinda online. Di ba? Ikaw na lang, sa trabaho mo o kaya dun sa bahay nyo, ilang beses na may dumarating na nagde-deliver, digital marketing yan. No? Ay, ibig sabihin, dumarami ang mga pangangailangan natin na hindi na natin binibili sa mall o kaya hindi na natin binibili sa palengke, kundi ino-order na lang po natin. Digital marketing po yan. At kabilang yung mga minention po natin sa mga pinakamabilis, no? Yung mga digital marketing, healthcare, education, green technology, robotics, artificial intelligence, yan po mga namamayagpag. Hindi lamang po sa taong ito, hanggang 2075, hanggang 2050, best friend, ay mamamayagpag, no? Ang mga trabaho na yan. Lalo na po ngayon, So, kailangan mabilis tayo mag-adapt. Pero tandaan natin, hindi lang yung ang trabaho na masasatisfy ako financially. Hindi lang dapat yun, no? Mas mahalaga yung tanungin natin yung sarili natin. Ito ba yung calling ng Panginoon sa akin? Ito ba yung kalooban ng Panginoon na gagawin ko? Yun ang tanong, no? So, it's always important to keep trusting, no? Keep trusting the Lord. Sabi sa Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Ayan, best friend. So, huwag natin kakalimutan. Tayo naman bilang mga adults, ano naman ang papel natin sa mga kabataan ito sa pagbabalik ng ating program. Gising! Matamis ang buhay. Aming Diyos, salamat sa'yo sa mga biyayang ito. Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos. Ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Aming Diyos, salamat sa'yo sa mga biyayang ito.
Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin ang inyong kasama. Last segment ng ating kwentuhan, no? Tungkol sa mga celebration natin ng International Youth Day. Ano naman ang papel ko bilang isang nanay, bilang isang adult, bilang isang uncle, auntie, tatay, lolo, di ba? So, para eventually, hindi natin pwedeng sisihin na, oy, kaya ka nagkaganyan kasi wala kang natutuhan, yung mga ganon, no? Siyempre, yun pong mga kabataan natin ngayon, they will always be the product of, di ba? Siyempre, kung ano yung kanilang pamilya, kung anong school ang kanilang pinag-aralan, kung anong simbahan ang kanilang pinupuntahan, kung anong community, kung saan ang community, yung barangay nila, kung saan sila nakatira, at malaking factor po dyan ang media. Paano silang na-expose sa radyo, sa TV, sa internet, ganun po. So, kung gusto natin ng mabuting kabataan, kailangan po mabubuting matatanda rin ang kasama nila. Ayan na, best friend ha. Noong 1970s, comparison lang ito ha, comparison. 1970s, mas kokonti ang gadgets, mas maraming outdoor activities, habulan, akyat ng bundo, akyat ng kahoy, kukuha ng prutas, no? Ngayon parang yung mga bata hindi pa marunong kung anong pangalan ng mga prutas, di ba? Hanggang picture lang, pero pag pinakitaan mo ng bunga, hindi niya ma-identify kung anong bunga yun, kung anong pangalan ng prutas na yan, no? Noon mabagal ang information, noong pong 30-40 years ago, at pero mataas ang level of face-to-face interaction, no? Tapos ngayon ng panahon po natin, kung noon mahirap ang kokonti ang mga gadgets, radyo lang po noon eh. Wala pang ang TV sa maraming bahay. Radyo lang talaga. Ngayon po, digital natives. Ang gadget hindi lang sa salas, no? Ang gadget hanggang higaan kasama, hanggang banyo kasama. Ayan. Hanggang paglabas ng bahay, kasama. Nasa restaurant, kumakain. Naku, yung baby, para tumigil, nanonood. So, digital native sila, no? Mas marami silang screen time na ginagamit. At ang mindset po nila, hindi lang pang Pilipinas, kundi pang buong mundo. Yung isang pamangkin ko, mag-graduate sa September. So, tinanong ko siya kung saan ka magtatrabaho, saan ka nag-a-apply. Sabi ko, pinagpe-pray pa daw niya, pero ang sinabi niya ay hindi dito, sa Australia, ang kanyang direction, no? Ano ang kanyang natapos? Train engineering ang kanyang natapos. So, siyempre wala siyang papasokang trabaho dito sa Isabela. Train engineer. Di sabi ko, sa Manila ka magtatrabaho. Pero, ang dalawang in-applyan niya as apprentice, ay New Zealand at saka Australia. So, global ang approach, no? Global mindset. Hindi siya nag-aral, hindi siya nag-training para makapasok dito, kundi para siya pumunta sa ibang bansa. So, ganon ang mentality ng marami sa mga kabataan po ngayon. Tapos, ang balita po ngayon, instant. Nung last month ay nag-meeting po kami, merong mga 35 school heads from different regions in the Philippines. Nag-meeting po kami kasama ang DepEd at tinanong kami kung ano yung mga modalities na ginagamit kapag may suspension ng classes. Sino or anong agency ang pinapakinggan at sinusunod ng mga school heads, yung mga ganang questions, no? At lumalabas na sa mga private schools, talagang Pag-asa ang source of information muna, no? Pag-asa, tapos LGU, yun ang susunod. Bakit po natin na-mention yan? Because sa panahon po natin ngayon, instant ang information. I remember yung time na may nag-attempt na barilin si Trump.
7 minutes after na siya ay barilin, nakarating na po sa phone ko yung balita. Meron nang nagchismis na nabaril. Kaya lang, buti na lang napatingin siyang ganun. So, hindi nahagip si Trump. O, diba? Kahit po nung namatay si Princess Diana, walang minutes, no? Right there and there, may balita. Instant information, yung panahon po ng mga kabataan po ngayon. Online interaction, hindi na kailangan face-to-face, online. Pero hindi po ibig sabihin yan na mas mabuti yung isa kaysa dun sa isa. Mas mabuti yung panahon namin kaysa yung panahon ng mga kabataan ngayon. We're not saying that. Ngayon, ang challenge is paghaluin po natin yan. Pagsamahin natin yung mga ganyang klase ng kaalaman. Karunungan, kaalaman, ng kabataan at kaalaman ng nakatatanda. Ano yung kakayahan ng mga kabataan na hindi kaya ng mga nakakatanda. So ganun ha, best friend. I hope na nagustuhan po ninyo yung ating kwentuhan at sana tayo ay magkaroon din po tayo ng magandang challenge na turuan at tulungan natin ang mga kabataang ito. After all, sila po ang magmamana sa mundong ito. At tayo bilang mga adults, ang responsibility natin is to transfer skills, transfer knowledge, transfer our faith to them, no? Kasi kung hindi po natin gagawin yan, malaking problema po yan pagdating ng araw, di ba? So, yun lang, best friend. At sa mga susunod na mga panahon ay makita po natin kung anong direction papunta ang mga batang yan. Dito yan sa ating program, Easy, Matamis ang Buhay. Pagbati Corner! Yes. Binabati po natin ng magandang umaga ang mga best friends po natin na nakikinig mula po sa mga bayan ng Namal Asipulok, Ifugao. Gandang umaga po, Chofilo Neke, Sunny Liwan, Manuel Naabo Jr., Donna Dagya, Magdalena Neke, Novi Bakyawan, Christine Pugoen, John Chris Neke, Evelyn Gabul, Victor Binwihan, Jerry Hultimo, ayan, at si Pablo Nayuhan. Ganon din na binabati natin Calexto Antonio. Salamat Panginoon sa mga taong ating pong na-mention ay nakikinig sila regularly sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Mag-text ka, best friend, para nararamdaman namin ang inyong presensya. Ang number natin, 0917-564-8388. Salamat din sa mga best friends natin na nakikinig mula po doon. Ang layo, doon po sa Gapal, Barangay Gapal. There was a time na namigay po tayo ng mga radyo dyan, Ganon din sa Barangay Linglingay. Pero ang balita ko, yung ibang nabigyan po natin doon ay tagan Angalanan, Isabela. Kasi magkatabi po yan na barangay tsaka bayan, Linglingay, yung malapit doon ay Angadanan. Okay. So, good morning pa rin sa inyong lahat at maraming salamat po. Kayo ay nakikinig sa ating program. Mag-text ka din, At kung gusto mong sumama doon sa atin pong fund drive para makabili po tayo ng radyo, mag-deposit doon sa BPI account ng 1143 DZMR. Ang pangalan po ng account natin ay Far East Broadcasting Company Incorporated. Yan. At ang bangko po natin ay BPI. Ang account number natin ay 867-308-1178. Ulitin natin yung bank account number. 867-308-1178. Ayan, best friend. At salamat, naririnig niyo po kami sa pamamagitan ng social media. Talagang iba na panahon ngayon. Hindi ka man nakikinig sa pamamagitan ng Facebook page po natin, 1143 DZMR. Nakikinig ka naman sa YouTube channel natin, 1143 DZMR. Nanonood ka
sa pamamagitan ng ating website 1143dzmr.caster.fm. O kaya naman ay nandun ka sa page ko, no? Teacher Lily Garcia, at maririnig mo rin ako doon. O, you see, talagang iba na ang panahon ngayon, ano? Hindi na lang radyo. Pero kung kayo nasa radyo, 1143 DZMR kilohertz, best friend. Siyempre, salamat kay JM, ang mga best friends po natin dyan sa tech team po natin, no? Si JM, si Val, si Tess, si Tess, okay. Si Janine, Janine Javier, okay. Anyway, ang 1143 din po ay naghahanap ng makakasama po natin sa technical team po natin. Para hindi lang si JM, si Val, at si Janine ang nandyan. Dapat meron pang isa, no? Isa yata o dalawa. Para sa technical friends natin, technical team po natin. No? So, ayun, magpadala po kayo ng inyong resume sa 1143 DZMR. Nandito po tayo sa Sefton Village, Divisoria, Santiago City. Dito lang sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. All day you play my music, you make my spirit soar. I found a perfect sidekick, with you life's not a bore. Radio, you give me a song to sing, melody so good that my heart takes swing. Bosom buddies, best friends from beginning to end. My radio, my radio. Bosom buddies, best friends from beginning to end. You and I. Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa po natin sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Ang sabi po dito, "Remember now thy Creator in the days of thy youth." Alalahanin mo rin naman ang iyong manlilikha sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Best friend, ang ating pong mga kabataan, patuloy pa rin po silang magiging pag-asa ng ating bayan. Kahit po ngayong panahon ng global citizenship nila. Kasi, yung pong mga kabataan, hindi lamang po kinabukasan ang kanilang direksyon na pinupuntahan. Sila ay mahalagang bahagi din po ng present natin, kasalukuyan po natin. So, bigyan natin sila ng opportunity na mag-lead, maglingkod, maging progressive. Huwag nating iisipin na hindi mo pa alam yan kasi bata ka pa. Hindi, bigyan natin sila ng opportunity, no? Technology ay dapat gamitin responsibly, ethically, at ng may karunungan. Huwag natin gagamitin ng technology para manira ng tao, para mandaya. Huwag natin gamitin ng technology para mang-fake, no? Daming ganyan, manloko ng tao. No. Yan. So, gusto natin gamitin natin ng social media na pwedeng maging kasangkapan po, no? Para ma-improve ang buhay natin, para ma-impluwensahan natin ng tama at ng mabuti ang ibang tao at kahit pa yung ating mga kabataan. At syempre, ang pinakamahalaga po dyan, yung paghandaan po natin, yung buhay na gagamitin ng mga batang yan. So, hindi lamang education ang importante, kundi yung pong makilala ng mga batang yan ang ating Panginoon. And the only way they can do that ay kung sila ay nag-guide na magpunta sa church, ipakilala si Kristo as their Lord and Savior. Yun ang responsibility natin bilang mga kabataan best friend. So, anong gagawin natin? Mag-mentor tayo. Kahit isa lang, mentor ng isang kabataan. Convince natin sila na mag-volunteer sa community, mag-member sa isang grupo at tumulong. No? Kahit tree planting, book reading, basta volunteer work, no? Track saturation, basketball, etc. Yan. At pag may nakita kayong ginawa ng mga kabataang ito na mabuti, purihin po natin, no? Huwag yung tao ang pupurihin natin, yung act na kanyang ginawa. At importante, 'di ba sabi natin kanina mag-mentor tayo ng isa?
buhay. Huwag mo lang i-mentor, ipanalangin natin. Ganon, ipapanalangin natin. At kayo namang mga young people, no? Kayong mga kabataan, gamitin ninyo yung lakas ninyo, yung talino ninyo, yung influence ninyo para maka-convince na kayo nga ay mabuti, ano? At syempre, let everything be done not only with sobriety, but also do it in the name for the glory of God. Huwag nating isipin na ang galing ko, ang gwapo ko, ang ganda ko, ang yaman ko, matikas ako, pinakamatalino ako. Hindi. Lahat yan, ginagawa natin ang mga bagay na mabuti para sa hindi lang pang sarili natin, kundi syempre makita ng ibang tao ang Panginoon sa buhay natin. Yun ang importante, ha? Yan. Kasi dapat ang mga kabataan may character, may purpose ang kanilang buhay, hindi lang sila pakalat-kalat dyan sa labas. Yan, best friend. So, yung kabataan, nakasentro dapat pa rin, no? Kay Kristo, hindi lang yung kung ano lang yung pinagkakabisihan nila. Huwag na ninyong hintayin pa na papansinin nyo lang ang Panginoong Hesus pag may sakit ka na, pag meron kang kailangan, wag na. Don't wait, wag na yon, ano? Ayan. Sa mga salitang yan, nais nating tapusin ang ating program. Thank you so much for listening. The best friend, Billy Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. Really a great and wonderful day. Ang ganda at mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto,